wish ko lang. Sa mga panahong dumanas tayo ng unos sa buhay, paano natin ito hinarap? Lumaban ba tayo o tumakas? Hindi madaling gunitain ang mga ganitong pangyayari, pero hindi rin siguro natin namalayan na pinatatag tayo ng ating karanasan, kaya natin nalampasan ang mga pagsubok na ito. Si Lolo Ricardo, hindi naniniwala na wala na siyang silbi sa buhay matapos maputol ang kanyang mga paa. Dahil daig pa niya ang mga taong walang kakulangan sa dami ng kanyang kayang gawin. Ang kwento sa likod ng pagtitinda ng segunda manong damit ng mag-iinang sina Gina, Princess at Rose Ann. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang Wish Ko Lang. Isang nilalang na tila kalahati lamang ang katawan ang madalas mamataan sa mga bubungan ng Ethiague Isabela. Hinahanap niya ang mga utas sa bubungan. Pero malayo sa kwentong kababalaghan ang pakay ng matandang ito. Dahil sa paparating na panahon ng tag-ulan, siya ang madalas tawagin kapag may tagas ang bubong ng isang tahanan. Ang kanyang pakay, kumpunihin ang mga ito. Isinilang at lumaking walang kapansanan si Tatay Rick sa mga bukirin ng Ethiague Isabela. At dahil anak ng isang magsasaka, wala sa bokabularyo niya ang salitang paglalaro. Ay dati akong talaga nung bata ako, kasama na ako yung tatay namin. Saan? Sa bukid. Nag-aararo, ako tabas naman ng mga damo sa mga pilapil, yung doon ako natuto. At katulad ng maraming binatilyo sa kanilang baryo, dumating ang araw nang napatibok ng isang dalagita ang puso ni Tatay Rick. Ang una ko niyan, niyaya ko nanonood ng sine. Kasama niya yung isang kapatid niyang maliit pa noon. Di sa center, may center doon eh. Ngayon, di na nagpunta kami, di sumama naman. Hindi man naibigay ni Tatay Rick ang langit at mga bituin kay Nanay Marina sa kanilang pagsasama, sinikap naman niyang maging isang matatag na haligi ng tahanan. Mabait, masipag, napakasipag yan sa bukid. Super. Kahit dumadaing na ang katawan, hindi naman sumuko ang puso at isipan ni Tatay Rick pagdating sa paghahanap buhay. Dahilan marahil kaya danasin niya ang pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Trabaho ng trabaho hanggang hindi ko na makayanan at hindi ko na mailusong sa lupa na yan. Hindi ko na kaya talagang may tapak na sumasakit na eh. Ayun na ang umpisa. Anong magagawa natin ay kung isang salop na mga gamot na ganyan na malaking mga tabletas na ubos niyan, ayaw pa rin gumaling. Nung pina-x-ray ko sa kanya, nako, Mr. Ricardo, talagang mapuputol tong paa mo. Bakit po ako? Nasa buto na yung kwan mo. Ano? Yung parang hindi pa naman gangrene yun. No? Pumasok na laro sa buto, parang cancer na ay. Ay, naku, ayaw po niya. Kinagagalitan niya ako. Sabi niya, ikaw naman na matanda. Putol na lang ng putol ang gusto mo. Gusto kong mabuhay ka. Ako naman sa kanya. Taong 1993, cancer ang naging kalaban ng kanyang kaliwang hita. Ang hindi niya alam, pagdating naman ng taong 2000, gangrene naman ang kakain ng kanyang kanang hita, dahilan para putulin din ito. Gusto ko nang magpakamatay. Wala naman akong mahanapan ng insecticide dito noon. Tinago naman pala lahat. Naisip ko talaga parang inutil na ako. Hindi na ako mabubuhay ako at saka lalo na itong mga pamilya ko. Sa
kahit na sinong nilalang, isang kakampi ang agad nating tinatakbuhan sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Dito rin humugot ng pag-asa si Tatay Rick. Parati rin siyang nasasabihan sa ministro yung salita ng Diyos na ganito, yun, nabuhayan siya ng loob. Sa ngayon, may kanya-kanya ng pamilya ang 5 anak na babae ni Tatay Rick. Kaya naman, nagtutulungan na lamang ang mag-asawa na itawid ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Magagadgad siya, ako naman magsusuma ng hapon pagdating ko maglaba. Sa umaga, i-deliver ko, mamamalengke na rin ako, dadating na naman ako, nakagadgad na naman siya, magsusuma na naman ako. Nagpitsi-pitsi ako noon, yung puto ba, kasi hiniram ko naman yung steamer, nung kinuha na nung kapatid ko. Gusto ko nga bumili nga ngayon eh. Ngayon nga lang naman ako mag-umpisa na magsuma dahil 4 na taon ako naglabandera na nag-stay in. Biro naman sa amin ni Tatay Rick, kung kailan siya nalumpo, lalong dumami ang alam niyang trabaho. Gamit ang mga segunda manong kasangkapan, si Tatay Rick, isa ng self-proclaimed handyman. Yung tama, yung pamain namin kako, huwag mo mawalan ng pag-asa, ika sa akin. Ayun, nung naumpisan ko na ito, ayun, dire-diretso na. Sa katunayan, nakapila ang mga project ni Tatay Rick. Kung kumpleto lamang daw siya sa gamit, siguradong mapapalago niya ang pinasok na negosyo. Kaya hindi mawawalan ng tao ng pag-asa sa Panginoon, lalong-lalo na sa Panginoon. At talagang ituro ka pala ng Panginoon ang gagawin. Kaya ito, na ang nangyayari sa akin, buhay, hanggang dito na ako siguro mamatay. Madaling isisi sa kamalasan ang hindi pagkakaroon ng magandang buhay. Madaling magmukmok sa isang tabi at huwag nang harapin ang mga pagsubok na tila wala ng katapusan. Pero, papaano natin ito gagawing rason para sumuko na lamang kung may mga taong tulad ni Tatay Rick na hindi napuputulan ng pag-asa at pananampalataya? Wish ko lang sa aming pagbabalik, o Tatay Rick at Nanay Marina, naway mapawi ang inyong pangungulila ng mga regalong hiniling ng apo nyo para sa inyo. Ganda-ganda nga na po. At mamaya, parang sinabi ko po sa sarili ko, obligasyon ko na po yun. Parang hindi ko na kailangan, hindi ko na pwedeng itigil. Kasi po feeling ko hindi kami mabubuhay pag hindi ka kumilos sa buhay namin na ganito. Yun, kami po ng kapatid ko gumagalaw dito sa bahay. Wish ko lang. Oo, last day na namin eh. Uuwi na kaya. huling araw namin sa Isabela, kaya nagpasya kaming dumaan muna sa bahay ni na Tatay Rick. Bit-bit kasi namin ang isang liham na ipinadala sa amin ng isa sa kanilang apo na nangangamuhan dito sa Maynila, si Abigail. At kami ang nagpalaki Naging dun sa nanay bata niya, na yun. oo. Maliit pa na ipanganak ako na nagpalaki kami na ang dalawa kami iniiwan ko. Siya nag-aalaga ako dadating, lalagyan ko sila ng mga pagkain. Kasi kami nagpalaki doon sa batang nin. Wala siyang tatay. Pero nang basahin namin sa kanila ang liham ng apo, doon na nakaramdam ng kalungkutan ang mag-asawa. Salamat Apo, ikaw naman talagang hanggang dito naalala mo pa kami. Salamat Apo at naiisip mo pa itong kasi alam na talaga ang hirap namin. Kaya nagpapasalamat din kami at na kita mong ganito ang sitwasyon ko, sinakripisyo mo pang nag-aral. Kahit na mahirapan ka talaga, sinakripisyo mo. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Apo. At naisipan mo pang gumawa ng ganitong paraan. Para naman mabawasan ang pangungulila sa apo, niyaya muna naming mamasyal ang mag-asawa. O Tatay Rick at Nanay Marina,
Naway mapawi ang inyong pangungulila ng mga regalong hiniling ng apo nyo para sa inyo. Bigay sumulat niya sa amin na hindi na nangangailangan yung lolo niya ng mga gamit sa kapatintero. Kung dati segunda mano at ipinangungutang pa ang mga kagamitan ng inyong mga negosyo, eto at upgraded na ang mga kasangkapan nyo. Sa dami ng mga kagamitan sa kusina, hindi lamang suman ang pwedeng maitinda ni Nanay Marina. Para naman sa inyo, Tatay Rick, tiniyak naming eskwalado na ang itatakbo ng inyong wood shop sa dami ng power tools na handog namin para sa inyo. Malaking tulong na ito po sa atin. Ato. Ha? Salamat sa iyo, Apo. Kung wala ka, wala mga ito. At ang una-una yung Panginoon. Salamat sa Panginoon. At ikaw siguro ang sugo ng Panginoon. Ganda-ganda nga. Naku, meron na ako isilat na kayo. Gawa tayo ng kutsinta. Alam mo, gusto ko kumuha ng Bombay hulugan. Wala naman ang mga Bombay hinoldap kasi, kaya hindi ako makakuha na. Gusto man naming isama si Abigail, ang apong lumiham sa amin, hindi naman siya pinahintulutan ng amo. Pero ang videong ipinadala niya sa amin, sapat na para maiparating ang labis na pasasalamat sa kanyang lola at lolo. Kumusta na kayo dyan? Ingat na lang kayo palagi dyan. Kayo ni Lola. Kayo yung inspirasyon ko sa araw-araw kong pamumuhay dito kahit malayo kayo sa akin. Alam ko, matagal ulit tayong magkakasama. Tapos, ayun, kayo yung mga magulang para sa akin. Kahit wala yung nanay ko, tsaka tatay ko, kayo yung laging nandyan para sa akin. Kayo nagpaharal sa akin. Tapos, gaganyan ko yung mga sinukli niyo sa akin na magpapaaral, pag-aalaga. Mula nung bata ako. Lahat yun, yung mga pangarap ko, kayo yung naging inspirasyon ko para gawin ko. Kahit malayo kayo, kahit araw-araw na iniisip ko paano kong gagawin lahat ko, kakayanin ko. Kasi, Lola, mahal na mahal ko kayo lahat. Miss ko na kayo dyan. Hindi po ako makakapunta dyan. Salamat. Yeah. Maraming salamat sa iyo, Apo. Utang namin ito sa iyo hanggang ako'y mamatay na. Baka-baka. Bigyan ako ng pera. Baka-baka, Penging. Alam din pala ni Tatay Rick ang pabirong kasabihan na baka-baka, penging pera. Talaga palang may pera yung baka. Magbibigay. At sana'y marami pang taon na kung itong wish ko lang para marami pang matulungan at katulad namin na mahirap. Kay sarap isipin na paminsan-minsan nakakarinig tayo ng kwento ng pinagdaan ng kalbaryo at kwento ng pagbangon tulad ng ibinahagi sa atin ni Tatay Rick. Isang pagpapatunay lamang ito na hanggat hindi ang ating hininga ang napuputol, mananatiling abot kamay kahit na ano pang pangarap ang nais natin makamit. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Parang sinabi ko po sa sarili ko, obligasyon ko na po yun. Parang hindi ko na kailangan, hindi ko na pwedeng itigil. Kasi po feeling ko hindi kami mabubuhay pag hindi ka kumilos sa buhay namin na ganito. Ngayon kami po ng kapatid ko gumagalaw dito sa bahay. wish ko lang. Sa bawat hakbang ni na Princess at Rose Ann, iisa lang ang kanilang pakay. Maibenta ang mga paninda na kanilang bitbit. Umulan man o umaraw, tuloy ang kanilang pagsasakripisyo. 2 taon pa lamang noon si Princess nang mamatay ang kanyang ama. Tanging ang inang si Gina ang bumuhay sa magkapatid nang mamatay sa sakit sa puso ang haligi ng tahanan. Pero minsan po niisip ko,
Bakit lumaki ako ng walang papa? Minsan iisip ko po pag may mga kailangan po a-attend. Minsan hindi po maka-attend si mama. Wala pong a-attend sa akin. Ganun po, parang naisip ko rin po, parang kulang din po pag walang papa. Lalo na po sa sitwasyon namin ngayon, naiisip mo po talaga na kailangan ng mama mo na may katuwang sa buhay. Dahil maagang nabiyuda si Nanay Gina, kaliwat kanan daw ang kanyang pagkayod, mabigay lang sa mga anak ang kanilang pangangailangan. Masipag naman po akong tao. Umaangkat-angkat ako ng bigas, katay ng baboy. Pinapautang ko po yun sa mga kananay ko. Nagdi-deliver ako ng mga tosino. Kung ano lang po yung papaangkat sa akin, maibebenta ko. Wala mang ganong yaman, siniguro ni Nanay Gina na magiging maayos ang kalagayan ng dalawang anak. Maayos po sa mga damit, nakukuha po namin lahat. Then yung sa pagkain po, hindi po kami nagkakaroon ng kakulangan sa financial kasi po siya po yung nagtatrabaho sa amin. Pero taong 2007, nang magsimulang dumilim ang takbo ng buhay nilang mag-iina. Prep po yung panganay ko sa school. Naramdaman ko na lang po 2:00 ng hapon. Pagtingin ko po kasi bell na yung anak ko, bell na ng school nila. Ang dilim-dilim na ng paningin ko. Tapos po, ang akala ko lang, kailangan ko na magsalamin. Ano po yun? August. Nakapagpatingin naman po ako sa mata, binigyan po ako ng salamin. Pagdating po ng November, hindi ko na rin po magamit yung salamin ko. Liwanag na lang po talaga, liwanag. Tapos yung kulay ng damit. Pagdating po ng 3:00 o 4:00, kailangan nasa bahay na ako kasi madilim na ang paningin ko. Hindi ko na siya makikita. Sa pagluluto at pag-aangkat ng iba't ibang paninda, binubuhay ni Nanay Gina ang kanyang 2 anak noon. Pero dahil nanlabo na ang kanyang paningin, napilitan siyang huminto. Hindi na po ako yung gusto ko magtrabaho para sa kanila. Hindi na po. Dito na lang ako sa bahay. Kasi natatakot din akong mabangga. Pero sa umaga po hanggang 12:00, 1:00, maliwanag naman po yung sinag ng araw. Nakakapaghanap buhay pa po ako noon. Kahit konti. Dati, madalas ginagawa ni Nanay Gina ang pagluluto ng lumpiang Shanghai para ibenta at magkaroon ng baon kahit papano ang kanyang mga anak. Mas mahirap sa kanya ang pagluluto ngayon. Dobleng tiyaga at sakripisyo ang kailangan. Kahit naman daw nawala ang kanyang paningin, hindi naman nalimutan ang sikreto ng sarap ng kanyang pagluluto. Sa kanyang pagprito, sinisikap ni Nanay Gina na maluto ito ng maayos. Madalas, pinapakiramdaman na lang niya ang init ng mantika bago isalang ang mga lumpia. Kahit pa konti-konti na lang ang ginagawa niya ngayon, dagdag na raw ito sa pamasahe ng mga anak niya papuntang eskwelahan araw-araw. Dahil kapos pa rin ang kita sa lumpia, nag-isip siya ng ibang diskarte. Ito po yung inuukay-ukay ng mga anak ko po. Yung mga bigay din po sa amin. Pag weekend po, nagbebenta sila. Ito po yung mga kinukuha ko pong pinibigay sa amin ng mga bala na nagamit na ng mga kaibigan namin. Inihingi ko po to, tapos pinapa-arkila ng mga anak ko. Minsan po binibenta na pagka yung may gustong bumili. Ito po yung mga nagamit na rin po nila to. Pagka hindi na nila ibibenta nila. Kagaya mga pinagliitan po nila ng mga school shoes. Last year, ibibenta. Tapos awa naman po, marami naman po nagbibigay sa amin. Binibenta rin po namin. Hindi na po namin tinatanggihan na pag binigay sa amin. Gaya po ng mga ganito. Pansayaw po ito sa simbahan nila. Lalabahan mo muna para medyo mabenta ng maayos.
Kahit hirap si Nanay Gina sa kondisyon ng kanyang paningin, nariyan naman ang kanyang 2 anak para umalalay sa gastusin nilang mag-iina. Tuwing nakakaipon na kasi sila ng mga napaglumaang damit at gamit, nilalako na ito ni na Princess at Rose Ann. Yung sapatos, itanong mo kay Anlinda kung gusto i-order sa atin. Sa kanya ko na ibibenta, tsaka pinaglumaan yung mga blouse. Ano mang kita nila sa paglalako, ito na rin daw ang pamasahe nila makapasok lang sa eskwelahan araw-araw. Para sa akin, physically mahirap po. Yung financial mahirap din po. Ang ano na lang po, patibay sa puso ko, yung panalangin ko sa Panginoon, yung faith ko. Kaya nagkakaroon din po ako ng peace of mind at saka contentment sa buhay ko dahil yung gawa ni Lord. Parang sinabi ko po sa sarili ko, obligasyon ko na po yun. Parang hindi ko na kailangan, hindi ko na pwedeng itigil. Kasi po feeling ko hindi kami mabubuhay pag hindi ka kumilos sa buhay namin na ganito. Yun, kami po ng kapatid ko gumagalaw dito sa bahay. Kaya imbes na sumama sa mga barkada at maglakwatsa, mula sa eskwela'y dumidiskarte ang magkapatid para makapasok muli sa eskwelahan kinabukasan. Ninay, bagay yan sa'yo, promise. Sexy ka dyan. Hindi kaya ako may kring-kring dyan. Ay, ito, pang motor. Ay, ito, mga jogging pants. Ganda ba yung okay mo? Ay, opo na. Ang ganda ng bahay nila. Ganda ba yung okay mo? Ito na yung palda. Tingin ko bagay sa'yo. Yun, ginagawa ng linda. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay sineswerte sila sa pagtitinda. Kaya kung maliit lang daw ang kita, wala silang magawa kundi pagkasyahin ang pera at ipagpaliban muna ang ibang bayarin sa eskwela. Pamasahe atin mo 2 araw, pag 60 kayo dyan, ha? Para na yung Mabayaran ako sinakulit. rin. Ha? Oo, yung masisingil mo nga sa sa abente kay Margie, inaibili mo ng jogging pants mo. Yun ay pambayad mo, ha? Sacrifice po talaga. Kasi nga po, wala na nga po yung mama. Kailangan po rin minsan i-sacrifice mo po yung araw ng pagpasok mo. Para po, kung wala pong pampasok, wala yung pangkain. Siyempre po, kulang po halimbawa yung naipon po namin pera sa pagbebenta. Napupunta po yun sa pangkain, imbis mo sa pangpasok po namin. Sa isang ina na ganito, hihinaan ka ng loob. Hihinaan ka sobra ng loob. Lalo't kung may depression ka. Pero kung halimbawa naman po na ako talaga walang depression, makakapaghanap buhay ako kahit sa anong hanap buhay. Sa ngayon po, talagang sa Lord na lang po ako nagtitiwala. Kasi hindi ko pwede ipakitang mahina ako. Kailangan po matatag ako para sa 2 anak ko. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan, malaking pasasalamat naman ni Nanay Gina sa pagkakaroon ng mga responsableng anak. Awa po ng Panginoon ng mga anak ko po ay wala po akong kaproblema. Mababait po sila. Masisipag sa pag-aaral. Nagagalit po sila pag hindi ko sila napapapasok dahil kulang sa pamasahe. Si Rosan po ay isang napakatalinong bata, masipag, mabait, responsible at matiising bata. Kaya kung meron man daw siyang gustong makita, ito ay ang masiguro ang kinabukasan ng mga anak. Una po, siyempre, yung para sa financial nila. At saka yung matugunan ko yung mga, kahit po kasi public school, may mga project, paghihingi ng PTAP ang mga para sa magulang. Minsan nga po iniisip namin kung yun nga makakapag-aral pa kami sa college. Yun sa ganitong sitwasyon namin. Sabi ni Mama, wag muna daw po isipin yun kung hanggang saan po yung kaya namin. Yun, pipilitin naman po.
Naging madilim man ang paningin ni Nanay Gina, may mga tao pa rin na nagbibigay liwanag sa kanilang mga buhay. Kasi nakita ko talaga na talagang may abilidad ang mga bata. At saka parang talagang gumagawa sila ng paraan. Ang masasabi ko lang kay Nanay Gina, maging matatag siya, maging lagi siyang nagdarasal sa Diyos dahil hindi lang siyang ganyan. Sa mga anak ko, nagpapasalamat ako, mababait kayo. Tsaka huwag niyo akong isipin. Basta magpatuloy tayo sa Panginoon. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Oh my God. Wish ko lang na. Wish ko lang. Di ba alam yun? Yung sa TV? Oo. Ang alam ko, nasa doktor ako eh. Hindi kayo ilaw ng doktor lang alam ko. wish ko lang. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang huling mapatignan ang mga mata ni Nanay Gina. Minabuti naming samahan ang mag-iina para masuri ang kasalukuyang kondisyon ng paningin ni Nanay. So ano pong problema natin? Malabo pa rin po yung mata ko, tapos yung kanang mata ko, totally blind na siya, maitim na. Napapansin nyo na po, ano? Talaga po wala na, maitim na po yung kanan. Yung kanan po. Yung kaliwa po, kumusta po? Yung kaliwa naman, awa ng Diyos po, may linaw lang, liwanag lang po. Dito, sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri. Habang ang magkapatid na sina Princess at Rose Ann, matyagang hinihintay ang mga resulta ng eye exam. At para sa huling eksaminasyon, dito sila dinala ng mga doktor. Wala po nakikita kahit ilaw po. Ilaw May na. naaninag pong ilaw? Meron po. Okay po. Yan. Kuya naman kasi... Nako, si Nanay Gina, mukhang hirap na ngang basahin ang mga letra sa kanyang harapan. Kita po? Saan yan? Ang dami ko nakikita. Kita niyo yung baba, no? Eh, mabasa naman kaya ng mga anak ang mga panghuling letra? Pakibasa naman. Wish ko lang. Hindi nabasa ni Nanay Gina ang mga nakita ng kanyang mga anak. Kaya naman, tila hindi niya agad naunawaan ang mga nangyayari. Oh my God. Wish ko lang na. Wish ko lang. Di ba alam yun? Yung sa TV? Oo. Ang alam ko, nasa doktor ako eh. Hindi kayo ilaw ng doktor lang alam ko. Sobrang happy lang po kasi hindi ko po expected na ganito po pala yung pagka-surprise. Wala ko. Dito na bumuhos ang emosyon ni Nanay Gina. Kasi ang bait ng Lord sa buhay namin. Kasi yung mga hindi ko inaasahan, ginagawa sa amin. Kaya nga po, namumuhay pa ako ngayon, binibigyan niya ako ng kalakasan. Hindi na po para sa sarili ko, kundi sa dalawang anak ko. Thank you, Ma, kasi thank you sa lahat ng pag-iisip sa amin, sa mga ginagawa mo para sa amin. Then, yun, palakas po kayo. Ma, thank you po talaga sa lahat. Kasi, ano po, lagi po kayong nagsasacrifice po para sa amin. Then, ano po, sorry po sa mga times na masaway. Then, yun po, sobrang thank you po talaga. Pero matapos marinig ang magandang balita, isang katotohanan ang kailangan naman harapin ni Nanay Gina. Miss Vasquez, pagkatapos ng pagsusuri namin sa inyo, nakita mo namin na meron kayong katarata sa kanang mata. Ngunit sa kaliwang mata nyo, medyo masama na pong ginawa ng diabetes. Kaya, sa ngayon, ang maabisa namin sa inyo na is siguro pag na-control po yung blood sugar nyo, maaaring pwede kayong magkaroon ng operasyon sa kanang mata para siguro makakita kayo. Siyempre, hindi naman ako pinanghihinaan po ng loob at naniniwala naman po ako na may plano pa rin po ang Diyos sa akin.
Gayunpaman, nanatiling positibo ang pananaw ni Nanay Gina at ng kanyang mga anak. Okay lang naman po, pero may pag-asa pa naman po. Sabi nga po ng doktor, huwag daw po mawalan ng pag-asa. Sa ngayon, hindi man agad mabibigyan ng lunas ang problema sa kanyang paningin, siniguro naman namin na magiging maliwanag ang kinabukasan nilang mag-iina. Buo naman ang suporta na binigay ng mga kaklase ni na Princess at Rose Ann para sa paghahandog ng aming mga sorpresa para sa mag-iina. Halos hindi makapaniwala sina Princess at Rose Ann sa bumungad sa kanila. Si Nanay Gina, pilit na pinapakiramdaman ang mga regalong nasa harapan niya. Bakit? Blue, nakikita ko, Blue. Anak, ano to? May tindahan na ako. Pangbaon ng anak ko. May samot-saring groceries para makapagsimula ng sari-sari store. Dinagdagan pa namin ang frozen goods para mas marami ang maging suki. Malaki pong blessing ito. Thank you po sa inyo lahat sa GMA. Sa wish ko lang, sa lahat po nag-aksaya ng oras sa amin. Maraming po salamat. At pinapangako ko po ito na palalawin ko hanggang sa makatapos sila. Wish ka lang loading business. 5,000 worth. Oh, load pa sila. Oh my God. Bahay lang yan ha. Bahay lang yan sa school. Thank you po talaga. Nanay Gina, Princess, and Rose Ann. Mula po sa amin sa Fujidenso Home and Commercial Appliances, binibigay po namin sa inyo ang chest freezer na ito. Sana makatulong po ito sa inyo. Thank you po. God bless po. Thank you po. Sana makatulong to sa inyo. Hindi na rin pang-ukay-ukay ang inyong ilalako, Princess at Rose Ann, dahil sa inyong bagong negosyo, brand new na ang mga paninda nyo. Nanay Gina, in behalf of Fashion Exchange, pagkakalog po namin sa inyo ang Pangkabuhayan Showcase. Congratulations. Hello po, good morning. Opo, in behalf of Sundance Management po, we would like to present this Pangkabuhayan Showcase po para po sa inyo. Para po makapag-start na po kayo ng sarili ninyong negosyo. Ay, thank you, Lord. Thank you, God. Ito po, bigay po namin ng mga apparels po sa inyo. Thank you po. God bless you po. Thank you din po. God bless po. Walang utang na kakapas ka pala para umikot. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga biyaya sa mga sandaling yon. Nanay Gina, ako po si Joel Cruz. May dala rin kami ditong Pangkabuhayan Showcase din, no? Ito yung mga pabango ng aficionado saka mga personal care product ng Joel Cruz Signatures. Sana makatulong ito para sa inyo, para sa inyong dalawang anak na may mabibenta niyo yan kahit nandito kayo sa school or sa bahay ninyo, mabibenta niyo yan. Isa na rin kayo ngayon dealer na ngayon ng aficionado sa Joel Cruz Signatures. Ito po talaga yung gusto ko. Ito po talaga yung hanap buhay ko. Mula pa po nung dalaga, talaga po kahit nagluluto na rin po ako ng mga yema, dinadala ko sa mga, talaga pong mahilig po ako sa ganito. Pandagdag tulong din po sa amin. Thank you. Yun nga po, grocery, sobrang tulong na po. Ito pa po, sobrang tulong na po. Thank you po talaga. Oh, Nanay Gina. Sa tulong ng aming susunod na bisita, siniguro na rin namin na mapapalago ng mag-iina ang mga bagong negosyo nila. Sa pangalan ng Atrieve Computer School for the Blind, itong Atrieve, Adaptive Technology for Rehabilitation, Integration, and Empowerment, ay pinagkakaloob po namin itong katibayan para kayo ay maka-avail ng libreng pagsasanay sa entrepreneurship katulad ng
paano mag-umpisa ng business, so how to start your own business, pricing, costing, packaging and marketing, writing a business plan, applying your business permit na walang taxes dahil sa micro-business sa mga barangay. So, ayan po, palalagoyin po natin ang iyong negosyo at palalagoyin po ang mga ipinagkaloob ng Wish Ko Lang. Salamat po. Salamat po. Okay. Thank you po. Princess at Rose Ann, saludo kami sa sipag at determinasyon nyo sa pag-aaral. Kaya sa aming pahabol pa na sorpresa, lalo nyo sanang pagsikapan ang inyong pag-aaral. Ma'am, ako po ang Director ng Student Affairs ng Laguna College of Business and Arts or LCBA. Kasama ko dito ang ating Executive Vice President para i-award po sa inyong dalawang anak ang aming pagtulong hanggang matapos nila ang kanilang mga minimiting pangarap through equality education. Pagbubutihin po talaga namin yung pag-aaral, hindi po namin sasayangin. At may bonus pang savings sa bangko na maaari niyong gamitin sa inyong pag-aaral. Pero buong buhay ko po, binigay ko sa kanila, kaya na po talagang lumabo yung mata ko. Naranasan din po nila yung hindi sila po na minsan makapasok. Kasi po, ganito yung mata ko. Pero humuhugot pa ako ng lakas para hindi nila makita yung kahinaan ko. Bago namin iwan ang mag-iina, pinakilala na namin ang mga taong humiling para mapagaan ang kanilang buhay. Ate, hindi ko man po nakikita ang mga mukha niyo. Nararamdaman ko naman po talagang taos. Masarap po sa kalooban namin matulungan. Salamat po talaga. Ay, nakita ko po rin dalawang bata na may bit-bit na kung ano nung kanilang paninda. Sabi ko, Nini, paano? Kasi ang mga damit nila hindi talaga maintindihan. Eh kasi po ang nanay ko po ay malabo ang mata at inaatake pa sa puso. Sabi ko, kung pwede po, tulungan po ninyo ako. Ilang beses man dumaan sa madilim na sitwasyon sina Nanay Gina at mga anak niya, patuloy na nagsilbing tanglaw ang kanilang kasipagan at katatagan upang malampasan ang bawat unos na kanilang pinagdaanan. Kaya ngayon, mas maliwanag at mas masaganang bukas ang kanilang maaasahan. Wish ko lang, wish ko lang. Abangan sa susunod na Sabado, isang masagana at masarap na buhay ang ipinalasap noon kay Imelda. Subalit sadyang iba ang niluto ng kapalaran para sa kanya. Dahil sa pagkakadiskaril ng umaalsalasanan nilang panaderya, ang dating may-ari ng bakery ngayoy tagabalot na lamang ng tinapay. Ito ang kwento ni Imelda at ng kanyang buhay tinapay. Siyempre, araw-araw kang mahawak ng pera hanggang 30,000 na hahawakan mo, papasok ka ng bangko, hawak mo yung isang plastic bag na coins, kilalang kilala ka, ganun. Malaking pagkakaiba talaga. Talagang, mas gusto ko pa yung nakaraan. Kakambal na ng lahat ng tao ang mga pagsubok at walang nakakaalam kung kailan natin makakasalubong ito. Pero nasa lakas ng ating paniniwala at tibay ng pananampalataya ang sagot kung papaano malalampasan ito. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA, Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung kapuso Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.